Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po doon sa mga bumibili ng mga brand new na mga sasakyan at pagkatapos ay hindi po sila nagpapaservice sa kasa. At yun naman pong mga nagpapaservice sa kasa, hindi nila tinatapos yung kanilang mga warranty period, yung kanilang maintenance period dyan po sa mga kasa. Meron pong pumunta sa akin itong nakaraang mga araw, isang Toyota Fortuner na 5,000 kilometers pa lang ang tinakbo, bagong-bago pa po. Nasa 5 buwan pa lang, no, ang kanyang sasakyan, no, 2026 model. And then meron pong isang 2 years old na Mitsubishi Expander na tumakbo naman po ng 20,000 kilometers. Pumunta po sila rito nung nakaraang araw, ako mismo ang naabutan nila, nakausap nila. Ang sabi po nung may-ari ng Toyota Fortuner ay ipapa-change oil daw niya po yung kanyang Toyota Fortuner sa amin dito sa Autorans. Sabi ko, sir, under warranty pa po yan. Hindi po kami gumagawa or nag-change oil ng mga sasakyan na under warranty pa kasi sayang po ang warranty nyo. Pangalawa, pa 5,000 pa lang po ang tinakbo niyan. Hindi nyo pa nga na-avail siguro yung mga freebies. No? Kasi pag bumili ka ng mga ganyan na mga modelo ng mga sasakyan, yung first, alam ko, yung first maintenance service niyan, may mga free. Kaya baka hindi pa niya na-avail yun. Pero ang sabi niya sa akin, yung daw first 1,000 kilometers na tinakbo niya, ay bumalik siya sa kasa at nagpalit ng oil filter, saka nag-top up lang ng langis. So sabi ko, okay naman po yun kasi yan naman talaga yung standard operating procedure kapag bumili ka po ng brand new na sasakyan. Kaya lang sabi niya, mahal na kasi yung susunod na babayaran niya kapag po magpapa-change oil siya. So sabi ko, 5,000 pa lang naman po ang tinakbo niya. Nang alam ko sa mga kasa ay umaabot ng 10,000 kilometers bago kayo i-change oil. Sabi niya kasi napapanood ko sa mga vlogs mo dapat mas maaga na mag-change oil. Kaya lang nga po dahil siya ay nakakontrata sa kasa na yung kanyang periodic maintenance, kung ano talaga yung procedure ng kasa, yun ang susundin. Pero sabi ko naman po sa kanya, sir, ganito na lang po. Hindi ko pakikialaman ang change oil. Pero dahil sa nag-ubos kayo ng panahon makarating dito sa amin, galing siya ng San Pablo, Laguna. At doon niya binili sa San Pablo, Toyota San Pablo, yung kanyang sasakyan. Ang may-ari po nun ay yung idol ko, si Real Ryan, no? Okay, ganito sabi ko sa kanya. Hindi ko pakikialaman ang makina, hindi natin i-change oil yan. Pero i-scan ko yan, i-check ko lahat ang preno nyo, i-check natin yung cabin filter, i-check natin yung air filter element para naman po magkaroon kayo ng peace of mind. Kasi ninenervyos daw siya, baka daw pumagaya siya doon sa ibang mga bumibili ng sasakyan, mga brand new, tapos may depekto kagad. Naibiyahe niya kasi ng malalayo. Ikaw kasi pagka bago sasakyan mo, excited ka, saka talagang gusto mo talagang bumiyahe ng malalayo. Kaya umabot kagad ng 5,000 kilometers yung tinakbo niya. 5 months pa lang po yung sasakyan. So sabi ko, sir, check ko langis. Okay pa naman yung langis. Chinek namin mga preno, okay ang mga preno. Ang cabin filter, okay pa rin. Ang air filter, okay pa rin. Hindi na ngayon nag-aalinlangan yung may-ari ng Toyota Fortuner. Pero ang bilin na bilin ko sa kanya, wag na wag po kayong lalabas ng kasa hanggat kayo ay naka-warranty. Bakit po? Kapag may nangyaring hindi maganda sa makina nyo, hindi yan sasagutin ng kasa. Ngayon, yung mga preno-preno, sa totoo lang, hindi yan kasama sa warranty. Even naman doon din sa engine, kailangan lang patutunayan mo rin na yung nasira na yon ay dahil sa mahina yung pyesa or basta na lang nasira. So, kailangan kaibigan mo rin yung service advisor. So, ganyan po ngayon sa kasa. Yun naman pong Mitsubishi Expander na pumunta sa amin na tumakbo ng 20,000, ang gusto niya, yung natitira niyang 1 year ay wag na siyang magpagawa sa kasa dahil mahal na nga daw po, malaki na yung babayaran niya. So sabi ko, sir, wag din po kasi tiyagain mo na yung 1 year na yan. Kasi pag magkaroon ng problema yung sasakyan mo bago matapos yung warranty mo, tapos nagpagawa ka dito sa amin, sayang, hindi nila sasagutin din yung issue ng engine mo. Binulungan ko siya. Marami kaming nagagawa, sir, na mga pinanggagrab na ganyan, mga expander, na talagang may issue ang engine. Kaya hanggat maaari, tapusin mo yung warranty mo. Tiisin mo na yung gastos na, huling gastos mo na yan sa maintenance mo sa kasa. So, yun po yung mga ina-advise natin kasi ang gusto natin, yung end user, hindi siya mapahamak at hindi siya gumastos ng malaking malaki kung talagang masisira po yung makina niya
na pasok pa sana sa warranty pero hindi niya na ginamit yung warranty na yon, no? Yung ano kasi yan first 100,000 kilometers or 3 years. Yan po yung kadalasan standard na warranty na ibinibigay ng kasa, ng dealers doon sa mga bumibili ng brand new na sasakyan. Kaya ito po, babasahin ko naman sa inyo, ito pong comment ni Hero Popo. Ang sabi ni Hero Popo, recommended PMS po yan sa mga kasa. And I think standard yan lalo na pag fully synthetic oil ang pinakarga mo. Option mo naman not to top up and replace oil. Tama po yun. Hindi naman din makokontrol yung gusto mo na ipa-change oil mo. Halimbawa, 5,000 kilometers pa lang yan. Si kasa ang gusto niya, top up lang. Gusto mo i-change oil na. Nasa sa'yo yun kasi ikaw naman magbabayad ng langis Hindi sila tatanggi doon. At sa totoo lang, mga kapatid, mas pabor sa kanila yon kasi talagang maiingatan yung makina at hindi sila mag-aalala na baka magkaroon ng problema. No? Yan talaga yon. Kaya lang kasi meron silang standard operating procedure, meron silang proseso talaga dyan na kung halimbawa, every 10,000 kilometers ang change oil mo, susundin talaga yon ng mga empleyado dyan sa kasa. Hindi nila pwedeng i-violate yon unless ikaw mismo ang magsasabi, wag top up, i-change oil mo yan. O wala pong problema doon. Pumapayag po talaga ang kasa doon. Pero kailangan, gagawin talaga nilang i-change oil. Kaya i-check mo rin yung langis mo bago ka magpa-change oil, bago mo dalhin sa kasa kung ano ang kulay ng langis mo at yung after na i-change oil na nila. Okay, ituloy natin ngayon. Binibigyan ka naman ng options ng service advisor. Okay, nabanggit na po natin yan. Nothing wrong about it. Japanese technology po yan and quality oils din gamit nila. Okay, doon muna tayo. Walang mali sa sinabi nila. Pero kung mapapanood nyo, itong mga nakaraang vlog ko, na yun ang isang ginawa namin dito, na 1 year, yung interval sa kanyang pag-change oil, pag change oil namin, sobrang itim na nung langis. At sobrang lapot na ng langis. At ang dahilan nga, nung may-ari nun, bakit dinala sa amin dito, may maingay na doon sa engine. Nagkaroon na ng konting problema at konting kaba yung may-ari. Kaya dinala sa amin dito dahil, ito naman po dahil ang akala niya, tapos na yung warranty niya doon sa last change oil niya. Pwede pa niya sanang ibalik Kaya lang, nawala na siya ng gana dahil nga nung nakita niya yung langis niya, nung nag-check siya, maitim na yung langis. So, pumunta na rito sa Autorans. Alam nyo, dito naman sa Autorans, parehas naman tayo Hindi naman tayo basta-basta lang naninira sa kasa. Dahil ako nga bumili ako ng Toyota Fortuner, bumili ako ng Honda City. Sa Honda City, si Pahardo, yung aking saleswoman dyan. Sa Toyota Fortuner, sa Toyota Quezon Avenue, si Hilda Arojo. No? Tapos ang aking service advisor sa Toyota Commonwealth, si Brother Kim Adlawan. So lahat mga kakilala ko sila. Kaya bago ako magpa-change oil, mini-message ko muna, Ma'am Hilda, pupunta ako dyan Ano mo naman ako, tulungan mo naman ako. Ganun din dito kay Pahardo sa Honda Taytay Rizal. No? Lahat yan, dapat maging kaibigan mo. Kasi once na mag-a-avail ka or magpapa-periodic maintenance ka ng sasakyan mo, importante, kakilala mo talaga yung mga service advisor. Ngayon, ito sinasabi ko, yung binili kong Toyota Fortuner, sa totoo lang, iyan po mga kapatid, hindi ko sinunod yung 10,000 kilometers na change oil interval. So ako talaga, pagpunta ko ron, every 5,000 kilometers, nagpapa-change oil ako. Sinasabi ko kung pwede i-change oil. Kahit na luma na yung sasakyan ko, talaga namang ang lino pa nung langis. Kasi hindi talaga siya dumudumi, hindi niya nakuhang umitim talaga yung langis. Dahil nga, yung pag-change oil ko, maigsi ang interval. Every 5,000 kilometers, nag-change oil ako. Sa ganung paraan, talagang tumagal ng maganda yung makina ko, wala ka halos marinig na ingay. Ito experience ko po ito, sinishare ko sa inyo. Na natiling maganda ang kondisyon ng makina ko dahil maaga ako nag-change oil. At ito nga, palagi sa mga vlogs ko, sinasabi ko yan. Hanggat maaari 6,000 kilometers, mag-change oil ka na. Magkano lang naman yung langis, mas mahal pa yung Yossi na niyo-Yossi mo. Magkano ang Yossi ngayon, di ba? Samantalang yung langis, pag nakadalawang kahang sigarilyo ka, nakatatlong kahang sigarilyo ka, nakabili ka na ng magandang langis, yung fully synthetic. Baka hindi lang 1 litro na bili mo, magkano ba ang sigarilyo ngayon? So doon ko yun binabase kasi nung time na yun, naninigarilyo pa ako. Ang sinasabi po dito ni Hero Popo, nothing wrong about it. Japanese technology po yan and quality oils din naman ang ginagamit nila. Totoo po yun. Kaso ang problema, yung mahabang panahon na hindi ka mag-change oil.
Yun ang problema doon. Ako, every 5,000, change oil ako. Talagang nothing to worry yun. No? Kasi, yun nga lang, gumagastos ako doon sa sasakyan ko. Pero kung halimbawa, 1 taon, paabutin mo, tapos kasama yung traffic, kasama yung paghihintay mo, kasama yung uutusan mo, yung driver mo, yung sa may mga driver, tapos yung driver mo magpapahinga sa sasakyan, ikaw nasa opisina ka na, pero yung sasakyan mo, paroon at parito pa rin, gumagana, tapos natatraffic, yung 10,000 kilometers na yon or yung 1 year na period na yon, talagang halos sirain niya yung sinasabi niyong magandang langis. Naghahalo na yung dumi, naghahalo na yung moisture, naghahalo na yung soot, naghahalo na yung carbon. Hihintayin mo yung 10,000 kilometers at 1 year, talagang hindi magiging maganda naman ang epekto nun sa iyong makina. Ito po isang example ko po sa inyo. Meron kaming ginagawa dito na Ford Raptor, yung pong papalitan ng twin turbo. Meron na po kaming supplier ng twin turbo, kaso ang problema ito. Kaya dun sa may-ari po ng Ford Raptor, kung mapapanood niyo po itong vlog ko na to, ito po ang problema natin. Hindi tayo bibigyan ng warranty nung dealer, nung turbo, nung supplier, kung hindi ka magpapalit ng oil pump at hindi ka magpapalit ng timing belt. Alam nyo ba kung magkano ang magpalit ng timing belt at ng oil pump nitong mga Ford Raptor po na yan? Napakamahal. Tapos 4x4 pa po yun sa inyo. Talagang iaangat mo ang engine. Kasi kailangan mo mabuksan yung oil pan, kailangan mo makuha yung oil pump. Magpapalit ka ng oil pump, magkano? Magpapalit ka ng timing belt, magkano? Kasi po, itong mga timing belt nito, wet type po ito, nakababad sa langis yan. At yung belt po na yan, napupulbos yan, merong portion dyan na nauubos dyan sa belt na yan, papasok dun sa filter. Yung iba naman, hindi talaga nasasala ng filter. So ngayon, nahalo sa langis yun. At pwedeng sumira yun ng turbo. At yun naman pong oil pump, dahil nga sa 100 plus thousand na rin ang tinakbo nito, ang sabi po ngayon, nung supplier ng turbo, kapag hindi ka nagpalit ng pump, hindi namin bibigyan ng warranty yung bibilin mong twin turbo. Bakit? Napaka-importante po kasi na sa unang start mo pa lang sa engine mo, dahil itong mga naka-twin turbo, dapat pag unang start mo sa cold start, akyat kagad yung langis doon sa turbo. Importante po yun. Kaya nga, sa ibang bansa, 0W20 ang viscosity. Dito sa Pilipinas, dapat 5W30. Kaso, pinagtatagal mo yung langis mo. Tapos, mahina na rin ngayon yung pump mo. Tapos, yung timing belt mo, napupulbos na pala. Napaka-importante, dapat sa cold start, kailangan pag-start ng makina, akyat kagad yung langis. Iyan ang binibigay ngayon na kondisyon nung bibilan namin ng turbo na kapag hindi ka nagpalit ng pump at hindi ka nagpalit ng timing belt, hindi bibigyan ng warranty yung binili naming turbo. Kaya napakalaking gastos ngayon nito pong Ford Raptor po na ito. Aabutin to ng mga 200 plus thousand ang gastos niya dahil lamang diyan sa mga papalitan namin. Ngayon, ibase natin dito sa sinasabi po ni Hero Popo. Maganda naman yung langis na ginagamit, Japanese technology. Kaso pinagtagal mo ng 1 taon. At yung 1 taon na yon or yung 10,000 kilometers na yun, hindi pa bilang doon yung hindi nabibilang ng odometer mo. Kasi yung mga pahinga, yung traffic, hindi pa bilang yun doon. Mahina na yung langis mo ngayon. Makapal na yung viscosity. Kawawa ngayon yung mga naka-turbo na mga makina. Kung ang babasihan mo, itong standard ng kasa. No? Tingnan niyo po yan ha. Ito, totoo itong sinasabi ko sa inyo, magpapalit nga kami ng twin turbo ngayon. Kaya ang laki ngayon ng problema nung may-ari po nung Ford Raptor na yon. So anong bottom line? Kailangan palaging maganda yung langis. Kailangan maganda rin ang operation ng engine mo para doon naman sa Ford Raptor para hindi niya sirain yung turbo. Walang wrong, sabi niya, nothing wrong about it. Pero yung duration ng engine oil, ikumpara mo ngayon dito sa sinasabi ko, parang may mali doon. Parang kayo ngayon ang magdidesisyon po doon. Tuloy natin. Sabi pa rin niya rito, may mga horror stories din naman sa ibang kasa and even sa mga auto shop. And that's a fact. Yung mga horror stories na yan, nagpunta ka sa kasa, hindi pinalitan ng oil filter, hindi naman nag-change oil. Katulad nga nitong nakarang vlog ko, top up lang, puro top up lang. Siyempre, nagtanggal siya ng oil filter. Doon sa pinakita kong vlog nung nakaraan, may laman yung oil filter na langis, magta-top up siya, nabawasan Pero yung mga bagong engine, hindi naman kumakain ng langis yan. Lalo pat yan ay mga naturally aspirated, yung hindi naman nakaturbo. Hindi kumakain ng langis yan. Mababawasan lang yung langis mo dahil nagtanggal ka, nagpalit ka ng oil filter. Yung iba naman, hindi rin talaga nagpapalit ng kung ano-ano, kaya ito yung sinasabi niya na horror stories. Okay,
Kung di pa naman paso ang warranty, stick to kasa muna and sila rin naman mananagot in case magka-problema sa mga units nila. Yun yung tama. Hanggat hindi pa paso ang warranty mo, huwag kang aalis sa kasa. Pero ito, sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka masyado ring maalam sa sasakyan at inasa mo lang din sa kasa, o kasa, asa, alisin mo yung letter C, asa, hindi pala napapalitan ng langis. Ang dumi-dumi na ng langis mo, 1 taon na. Kaya dapat alam mo rin talaga yung kondisyon ng langis mo. Hindi naman tatanggi si kasa kung sabihin mong i-change oil nyo na po yan kahit na 5,000 pa lang tinakbo. No? Para sa susunod, 5,000 ulit para siguradong maganda yung langis ko. Kasi yung turbo ko, delikado eh. Narinig ko po yan kay Autorans eh. Para pagkatapos ng warranty ko sa inyo, maganda pa rin yung makina ko. Parang bago pa rin. At yung aking turbo, hindi pa rin yan sumusukan ng langis dahil talagang naalagaan mo sa langis ang iyong makina at ang iyong turbo. Okay, tuloy pa tayo. Stick to kasa muna and sila rin naman mananagot in case magka-problema ang units nila. Tama po yon. After warranty, option muna sa labas, your car, your rules. Tama po yon. Pero dapat, your car, your rules, dapat alam mo rin yung rules. Alam mo rin yung tama. Kaya lagi po kayong manunood ng mga vlogs ko po. Parehas naman tayo sa kasa eh. Hindi naman tayo sinisiraan natin yan. Basta may nakita lang tayong mali, ipinablog po natin para naman doon sa mga end users. Sabi ko nga po sa inyo, yung Toyota Fortuner na nagpagawa dito, binili niya sa Toyota San Pablo yung kanyang sasakyan. Biro mo, galing pa ng San Pablo, Laguna, pumunta po rito. Pero hindi ko ginalaw ang makina noon. Hindi ko change oil yon. Iniskan ko lang, chinek ko yung mga preno at yung iba pang mga dapat i-check at tuwan-tuwa naman yung may-ari. No, kaya mahal na mahal po ako nung karamihan ng mga seniors po na nagpupunta po dito. Hindi ko winawalang halaga yung panahon na inukol nila na makarating po dito sa Autorans para po makita nila ako, makapagpa-picture kami at makapagbigay po ako ng mga importanteng paalaala doon sa kanilang mga sasakyan. Kahit saan kayong magpuntang mga shops na mapagtitiwalaan nyo at maganda ang langis na inilalagay sa inyong mga makina, agahan nyo ang pag-change oil, lalo na doon sa mga nakaturbo, napaka-importante po na iyan po ay maalagaan natin. Ito pa yung isang comment po. Sabi ni Amoms, baka naka-fully synthetic, change oil niya, last kilometer check-up yan, kasi every 10,000 kilometers oil ng fully. Kaya nag-top up muna yan, sa next kilometer check-up, pa mag-change oil. Yan, idol. Thank you ha, tinawag mo po ako idol. Yun nga po, sana ipaliwanag ko nga po sa inyo, yung kasi yung proseso ng kasa. Dapat i-check nyo rin yung oil nyo. Yun ang pinaka-importante. Ma-check mo yung oil mo kung maitim na ba o hindi pa. Kasi kung halimbawa, nakatakbo ka na ng 7,000 kilometers, maitim na yung oil mo, i-check mo na yan, ipa-change oil mo na yan. O hindi ka naman babawalin, hindi ka naman naharangin ng kasa kung ipapa-change oil mo yan eh. Di ba? Wala namang masama doon at mas maganda pa nga yun. Kikita pa nga si kasa doon eh. Kaya dapat alam mo talaga kung paano mo aalagaan ang iyong sasakyan. Ito pa po, sabi naman ni Scent Droid, dapat talaga kahit paano may konti kang kaalaman regarding sa iyong sasakyan. Kahit yung mga basic lang na pag-check nung mga inaayos o pinapalitan sa unit. Tulad nito, yung sa change oil ko no daw, medyo di ka pa makakaalma, kasi 1 litro lang ang binayaran mo, pero yung mga air filters, sabi niya, grabe naman yon. Pwede ata ito ireklamo sa DTI kasi maliwanag pa sa araw na malaking panloloko ang ginawa ng kasa. Good thing, hawak pa ng may-ari yung resibo. Yung reklamo sa DTI, karapatan nyo yan, karapatan nating lahat yan. Pero naku mga kapatid, napakalaking abala, sobra. Na-experience ko na po yan doon sa aking Honda City. Kaya ang masasabi ko na lang sa inyo, kung nanonood po kayo ng mga ganitong klaseng vlogs, pati yung vlogs ng ibang mga mekaniko, pumulot po kayo ng mga magagandang tips po doon, mga payo namin, payo nila, para po doon sa ating mga sasakyan. At hindi na tayo umabot sa DTI. Importante po yun, kahit brand new ang inyo pong sasakyan. Ito pa po, top up, ang sabi po kasi nung si Michael Labuson, si Randy, comment lang po sa word na top up, ng engine oil, kasi dito sa Australia, ang top up po ay change oil din po ang scope ng work. Ibig sabihin po niyan, talagang nandaya yung kasa. Kasi yung word na top up po talaga, ayon sa Google, sa AI, to top up means to add more something to an existing amount
so that it reaches a desired level, capacity, or maximum limit. So yung top up, nagtanggal ka ng oil filter, mababawasan yung langis mo, pagsukat mo sa dipstick kulang, kaya magta-top up ka. Pero kung diyan po sa inyo, sabi nyo nga po sa Australia, ang scope ng work ng top up ay change oil na rin, dapat wag nang gamitin yung top up. Dapat change oil na rin po ang ilagay po doon diyan sa Australia. So yun mga kapatid, importante yung pinag-usapan natin ngayon, mapabago at luma ang sasakyan mo, ang importante yung magandang langis. No? Yung magandang langis ang magsisave sa makina mo. Ang buhay ng makina ay nasa langis. Kaya mas mabilis ang pag-change oil mo, yung duration ng langis sa makina mo, mas mabilis. O sabihin mong every 4,000, 5,000 kilometers, kahit sabihin mong mineral oil, 3,000 kilometers, sige, change oil mo na, huwag mong pagtagalin. Lalo na yung mga sinasabi nilang luma naman na yung makina ko, huwag mong pagtagalin yan. Pero pinaka-the best talaga, fully synthetic oil, lalo na sa mga nakaturbo at sa mga bagong engine, susundin nyo po yung pinakabagong classification ng langis, yung API-SP. At meron pa pong maglalabasan ng mga bago para maalagaan po ang inyong mga makina. Ngayon, nagpapasalamat po ako kay Sir Gino Santo Domingo. Ito po yung G-Works na kung saan doon ko nakukuha yung mga pyesa ng BMW ko. Ngayon po, talagang meron na rin siyang shop ng BMW. Kung gusto nyo pong magpagawa, puntahan nyo po si Sir Gino, G-Works. Ito po yung number niya. At yung mga surplus parts, pati brand new parts, meron na rin po siya. Ako po kasi, nag-order ako ng compressor nitong para sa BMW ko, surplus lang. Kasi luma na rin naman po yung aking BMW 2004 model na E46. So ito yung aircon compressor niya, ipapakabit ko bukas. Ito po ay galing kay Sir Gino Santo Domingo ng G-Works. No? Lahat, basta pang BMW, mga European cars, name it. Ito po ang number, tawagan nyo si Boss Gino para maka-avail kayo ng mga pyesa na sigurado. Pagka may problema, pwedeng ibalik. Yan ang kagandahan sa mga kaibigan po ni Autorans na mga supplier. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Binabati ko po ka Dong Cardinosa, ka Alfonso Rico, at si ka Wilson Cayago, Owan po ng Distrito ng Maynila. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat.